Isang ilog na sa unang tingin ay tila isa lamang sa maraming anyang tubig sa ating kapuluan. Ngunit sa mas malalim na pagsisid ay magsisilbing saksi ng kasaysayan at tagapagtaguyod ng ating pamana. Samahan niyo kami sa isang paglalakbay na maghahalili sa pagitan ng kasaysayan at kasalukuyan. Alamin ang mga kwento sa likod ng Agos ng Pamana. Ang Ilog Pasig ay isang mahalagang daluyan ng tubig na nag-uugnay hindi lamang sa Manila Bay at Laguna de Bay, kundi maging sa buong mundo. Noong pre-kolonyal na panahon, ito ay naging sentro ng komersyo at transportasyon. Ito ay nagsilbing daan ng mga galyon at naging mahalaga sa pag-unlad ng Maynila. Literally, the Pasig River shaped yung landscape ng Manila. Yung development ng metropolis is closely associated sa material culture and trade that developed due to the Pasig River and its tributaries. And it is along the Pasig River na makikita mo ilang important heritage sites, Santa Ana, Malacanang, Escolta, Intramuros. And as such, it's one of those features when properly tapped and developed can connect itong mga seemingly scattered heritage sites across the metropolis, no? Good thing merong mga developments like the Pasig River Esplanade na naglalayong ibalik ulit yung sigla saka yung tao na pumupunta by the Pasig River. So, naniniwala tayo na importante siyang first step para bumalik ulit yung sigla saka yung kahalagahan ng mga tao pagdating sa nangyayari sa Pasig River. Sa ika-20 siglo, ang ilog ay nakaranas ng matinding polusyon dulot ng urbanisasyon at industrialisasyon na sinusubukang buhayin at baguhin ng kasalukuyang panahon. Sa bawat agos ng Ilog Pasig, hatid nito ang mga kwento ng ating nakaraan. Ito ay nagbibigay ng buhay at diwa sa ating kasaysayan kung saan ito rin ang nagsisilbing koneksyon sa ating pinagmulan. Ngayon, samahan niyo kaming tuklasin at bisitahin ang ilang yaman na matatagpuan sa paligid ng Ilog Pasig. Sa loob ng Intramuros ay matatagpuan ang ilan sa mga gusali na malapit sa Ilog Pasig. Ilan dito ay ang Fort Santiago at ang Plaza Mexico na may mahalagang ambag sa kasaysayan ng kalakaran sa pagitan ng Pilipinas at Mexico. Mula dito ay matatagpuan at makikita natin ang Aduana Building o Intendensya. Nandito tayo ngayon sa Intendensya o mas kilala bilang Aduana Building na matatagpuan malapit sa pader na Intramuros. Ito ay dumaan sa ilang ulit ng pagkasira at muling pagtatayo simula noong 1863. Nagsilbi bilang tahanan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bago ito muling nawasak dahil sa pambobomba noong World War II. Taong 1997, ang Aduana Building ay pinlano na magsilbing opisina ulit ng National Archives. Sa ngayon, ang Aduana Building ay patuloy pang isinisilalim sa pagpapanumbalik at retrofitting. Makailang lakad o hakbang mula sa Aduana Building ay matatagpuan ng Chamber of Commerce. Andito tayo ngayon sa Kamara de Comercio de las Islas Filipinas o kilala bilang the Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Ito ay isa sa pinakamatandang institusyong pangnegosyo sa Pilipinas na itinatag noong 1886. Nagugot ito mula sa panahon ng Espanyol nang maglabas ng isang royal decree si King Alfonso XII sa pamamagitan ni Reyna Maria Cristina noong April 9, 1886. Inyong matatanaw ngayon ang National Press Club of the Philippines na makikita sa Intramuros, Manila at dinisenyo ni Angel Nakpil noong 1954. Mula sa National Press Club, tutungo naman tayo sa post office na matatagpuan sa kabilang bahagi ng Padre Burgos Avenue. Nandito tayo ngayon sa Post Office Building, ang pangunahing tanggapan ng mga sulat sa Maynila. Naglilingkod din sila bilang punong tanggapan ng Philippine Postal Corporation. Ang orihinal na gusali ay dinisenyo ni Juan M. Arellano, Tomas Mapua at Ralph Doan sa neoclassical na estilo. Gayunpaman, ito ay labis na nasira noong ikalawang digmaang pandaigdig sa Battle of Manila at muling ipinatayo noong 1946. Taong 2023, ang post office ay humarap sa isang malaking sunog na nagsimula sa basement at kumalat sa buong palapag nito. Ito ay nag-iwan ng mapait na marka sa matayog na itong istruktura. Sa kabilang dako ng Ilog Pasig ay matatagpuan ng kahabaan ng Muelle de Industrial Escolta kung saan maaaring nating marating sa pamamagitan ng Jones Bridge.
Ang Jones Bridge na idinisenyo ni Juan Marillano ay tinayo bilang kapalit ng dating Puente de España na nagkokonekta ng Binondo at sentro ng Maynila. Ito ay nasira ng baha noong 1914 at muling itinayo noong 1921. Taong 2019, nagsimula ang City Government of Manila ng isang proyektong rehabilitasyon upang ibalik ang Jones Bridge sa halos orihinal na disenyo gamit ang Beaux-Arts architecture, nakatulad ng Pont Alexandre III sa Paris at pagbabalik ng 3 La Madre Filipinas sculptures. Nandito tayo ngayon sa El Hogar Filipino Building, kilala bilang El Hogar, sa pinakamahalagang skyscraper sa Maynila na itinayo noong 1914. Ito ay matatagpuan sa kanto ng Calle Juan Luna at Well de la Industria sa distrito ng Binondo. Ang El Hogar Building ay idinisenyo ni Ramon de Irureta Goyena at Francisco Perez Muñoz sa estilo ng Beaux-Arts, kung saan nagpapakita ito ng elemento ng neoclassical at Renaissance styles. Ang kamalayan ng bawat Pilipino sa mga pamanang struktura ay susi sa kanilang pagpapanatili at pangangalaga. Ngunit sapat ba ang ating kaalaman at pagpapahalaga sa mga ito? Post office. Tama. Hindi Manila post office. Good building. Maganda to, no? Next picture. Hoy, bagong Jones Bridge. Ito yung bagong ngayon na. Results po, guys. Listen up yan. National Press Club is Intramuros. Tapos ito ay Eligar Bakery. Sa kabila ng pagiging pamilyar ng marami sa mga heritage sites na naipakita, marami pa rin ang hindi alam ang tunay na ngalan at kwento ng mga gusaling ito. Well, yung Heritage Walks program kasi was created noong 2021 primarily as a way of bringing people in contact sa kanilang kasaysayan. So the idea was, nakikita kasi natin sa mga post online, sa Facebook, sa Instagram, yung mga tourist sites, historical sites. Pero kasi pag nakita mo lang siya online, wala yung context kung ano pa yung kalagayan niya. We want to bring people here despite its realities, like yung may basura, yung may mga street dwellers, yung may traffic. Kasi naniniwala tayo na marami pang pwede ipakilala na patungkol sa kasaysayan ng Maynila. Very helpful siya for me to understand how history was like. I mean, like in real terms, you know, like nagbabasa lang naman tayo ng mga libro. Sobrang tagal na elementary, high school pa yung last na real history class na nakuha ko. So, helpful to put context kung how life looked like before and kung paano siya nag-develop until now, today. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga ahensya at organisasyon upang buhayin at pagandahin ang ilog, nananatiling hamon ang pagpapanatili ng integridad ng mga makasaysayang gusali laban sa patuloy na pagbabago sa kapaligiran. There is a case of in point, no? There's a case in point in Dresden sa Germany. Ang nangyari doon, para siyang Intramuros. Merong Intramuros, meron silang heritage community. Tapos meron ding river. So same, no? So Intramuros, Pasig River, Dresden, river. Sa Dresden, declared na sila as World Heritage Site. Talaga nandun na sila. Wala sila sa tentative. Nakalista na sila as World Heritage Site. Problem is, nagtayo ng modern bridge. Si modern bridge pa ay tumawid lang. Tumawid lang siya, para lang siyang Jones Bridge. Si Parex kasi pa ganun, di ba? Susundan niya si Pasig River. Kung ano yung flow ni Pasig River, yun ang flow ni Parex. So si Dresden, maliit lang yung bridge niya. Parang Binondo Intramuros Bridge. Ganun lang siya. What happened was, na-delist si Dresden sa World Heritage Site. Natanggal siya. Destructive siya sa mga heritage sites dahil it will bring emissions to these places, soot, for example, create vibrations during the constructions that may compromise the solidity of the buildings, because to build on the Pasig River means drilling pylons through the soil. That heritage conservation should not freeze time. No, yung heritage conservation, dapat part din yan yung modernization. Hindi natin dapat iromantisa na ang mga makasaysayang gusali ay mananatiling luma lamang. Ito ay dapat makisabay sa agos sa modernisasyon gaya ng isang ilog. Sa halip na ang mga ito ay umaayon sa pag-unlad, mas mainam na isama ito sa pagpaplano ng komunidad at ng lungsod.
Ang mga pamanang struktura sa paligid ng Ilog Pasig ay mga bantayog ng ating kasaysayan na nagbibigay ng diwa at kulay sa ating kultura. Ngunit sa harap ng urbanisasyon, kailangan natin magkaisa. Tayo, kasama ang ahensya ng gobyerno, ay may responsibilidad na bantayan at alagaan ang mga yamang ito, sapagkat ang bawat gusaling nalilimutan ay bahagi ng ating kasaysayang nawawala. Sa huli, sa atin nakasalalay ang takbo ng agos ng mga pamanang ito. Naghuhukay, di malaman kung may ililibing o hinahanap, kinakausap